May isang batas sa Pilipinas sa tahimik na nagtutulak sa mga Pilipino para mag-OFW. At ito ang dahilan kung bakit sa Metro Manila ang minimum wage umaabot ng 695 pesos kada araw. Pero sa ibang bahagi ng Pilipinas, pwede itong bumaba hanggang 366 pesos. Ibig sabihin, legal na mas mababa ang sahod mo, depende lang sa kung saan ka nakatira. At dito nagsisimula ang problema. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ganito gumagana ang batas na yan. Hindi isa ang minimum wage sa Pilipinas. Hinahati ito per region. At bawat rehiyon may sariling wage board na nagtatakda kung magkano ang minimum na sahod. Kaya kahit parehong bansa, magkaiba ang value ng trabaho mo. At dito nagiging delikado ang batas na ito. Kasi hindi lang nito ina-adjust ang sahod, ina-adjust nito ang direksyon ng buhay ng tao. Pero ang tanong, kung ganito ang sistema, paano ka makakaangat kahit hindi ka umalis? Ang sinasabi ng sistema, mas mababa ang sahod sa probinsya kasi mas mura daw ang cost of living. Pero totoo ba yan? Kasi kung titingnan mo, hindi naman bumababa ng ganun kalaki ang presyo ng mga kailangan mo araw-araw. Pareho lang ang binibili mo. Bigas, sardinas, kuryente, gasolina. Araw-araw mong kailangan yan. Hindi yan optional. Hindi mo pwedeng bawasan basta-basta. At hindi naman yan nagiging kalahati ang presyo dahil lang nasa probinsya ka. Oo, pwedeng mas mura ang renta sa ibang lugar. Pero yung mga pangunahing gastusin mo, halos parehas lang. Minsan pa nga mas mahal pa. Dahil sa transport, sa logistics, sa layo ng supply. May mga produkto na mas mahal pa sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Kaya ang nangyayari, mababa na ang sahod mo, hindi pa bumababa ang mga kailangan mong bayaran. At kahit anong tipid mo, kung pareho lang ang presyo ng bilihin, pero mas maliit ang kita mo, talagang mahihirapan kang makaangat. Hindi problema kung mababa ang sahod. Ang problema, mababa ang sahod mo pero hindi mababa ang gastos mo. Ngayon isipin mo ito. Pareho ang trabaho, pareho ang pagod, pareho kayong pumapasok araw-araw, pareho kayong napapagod sa shift, pero magkaibang sahod. Hindi dahil mas mahirap ang trabaho sa Manila, hindi dahil mas magaling yung isa, kundi dahil lang sa location. Dahil lang sa kung saan ka nagtatrabaho at doon mo marirealize. Hindi pala sapat na masipag ka. Hindi pala sapat na ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Kahit sa Pilipinas, hindi lang trabaho ang basihan ng sahod mo, kundi kung saan ka pinanganak o kung saan ka napadpad. Ibig sabihin, kahit anong effort mo, may limitasyon na agad na hindi mo kontrolado. At doon pumapasok yung tanong, fair ba talaga ang sistema? O may mga Pilipino na kahit anong sipag, nakaset na agad kung hanggang saan lang sila. Ang idea ng batas na ito, simple lang. Ibaba ang sahod sa probinsya para mas maraming negosyo ang pumunta doon. Kung mas mura ang labor, mas maiengganyo yung mga kumpanya na magtayo ng factories, opisina o negosyo sa labas ng Metro Manila. Para hindi lahat nagsisiksikan sa isang lugar para ma-develop ang probinsya para mas dumami ang trabaho sa ibang rehiyon. Sa papel maganda pakinggan, parang win-win. Parang mas maraming trabaho sa probinsya, mas hindi siksikan sa Maynila. Pero sa realidad, hindi ganoon ang nangyari. Kasi kahit may pumasok na negosyo, kung mababa naman ang sahod, hindi pa rin sapat para makaangat ang tao. At imbis na maging dahilan para manatili ang mga tao sa probinsya, lalo pa silang napipilitang umalis. Doon mo makikita, minsan hindi sapat na maganda ang intensyon ng batas, kung iba ang nagiging epekto nito sa totoong buhay. Imbis na ma-develop ang probinsya, maraming Pilipino ang napipilitang umalis. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Yung iba, lumilipat sa Maynila, umaasang mas mataas ang sahod. Kahit kapalit nito ang mas mataas na renta, mas mahal na pagkain, at mas stressful na buhay. Yung iba naman napupunta sa abroad, iniiwan ng pamilya, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, lahat para lang sa isang bagay, mas mataas na kita. Kasi sa dulo,
Doon lang nila nakikita yung pagkakataon na makaipon, na makaangat, na mabago ang buhay nila. Sa puntong to, maraming Pilipinong napipilitang magdesisyon. Mananatili ka ba sa probinsya kung saan mababa ang sahod at limitado ang oportunidad? O lilipat ka ba sa Maynila kung saan mas mataas nga ang kita pero mas mataas din ang gastos at hirap ng buhay? O aalis ka ng bansa kahit kapalit layo sa pamilya mo? Hindi ito simpleng choice. Hindi lang to personal na desisyon. Ito ang epekto ng batas na tahimik na nagtutulak sa mga Pilipino kung saan sila pupunta at kung anong klaseng buhay ang kakaharapin nila. At dito pumapasok yung pinakamabigat na parte. Kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Maaga kang gumigising, buong araw kang nagtatrabaho, ginagawa mo naman tama ang lahat. Pero sa dulo, parang wala pa rin nangyayari. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil kulang ka sa effort, kundi dahil limitado ang sistema sa paligid mo. Mababa ang sahod, hindi mababa ang gastos. At kahit anong tipid mo, kung maliit ang pumapasok, halos parehas lang ang lumalabas. Mahihirapan ka talagang makaipon. Kaya nangyayari, walang naiipon, walang umaangat, paulit-ulit lang ang cycle. Sweldo, gastos, ubos. Sweldo, gastos, ubos. At habang tumatagal, mas lalong lumalayo yung pagkakataon na makaahon ka sa sitwasyon mo. At doon mo mararamdaman, hindi lang pala ito tungkol sa sipag, kundi sa sistema na kinalalagyan mo. Sa totoo lang, hindi mo kontrolado ang batas. Hindi mo kontrolado kung magkano ang minimum wage sa lugar mo or kung paano nakaset ang sistema. Pero kung hindi mo kayang baguhin ang sistema, kailangan mo matutunan kung paano gumalaw sa loob nito. Kasi dito nagkakatalo. Hindi lang sa laki ng kita, kundi sa kung paano mo hinahandle ang pera mo. Sa totoo lang, kapag maliit lang ang kita mo at wala ka pang sistema sa pera mo, mas mabilis talaga itong maubos. Dumadaan lang sa kamay mo pero hindi tumatagal. Pero kapag may disiplina, kahit maliit may naiipon. Hindi agad-agad, hindi biglaan pero paunti-unti may nabubuo. At hindi mo kailangan magmadali. Hindi kailangan malaki agad ang iniipon mo. Hindi kailangan sabay-sabay lahat. Ang importante, may direksyon ka. Kasi kung wala, kahit tumaas pa ang sahod mo, posible pa rin maubos lahat. Pero kung may sistema ka, kahit maliit ang simula, may chance kang makaalis sa cycle. Hindi agad, pero eventually. Kasi sa huli, hindi lang sahod ang magdidesisyon kung aangat ka, kundi kung paano ka magdidesisyon sa bawat piso na hawak mo.